ilog ay hindi lamang tubig na dumadaloy. Ito ay dugo nagbibigay buhay sa aming lahi. Sa likod ng tela ito ay naroon ang aking buhay, ang ilaw. Ang lupang tinatahak ng agos kung saan ang pangarap ay lumalago para sa amin kasabay ng hangin. At ang bawat pagsubok ay nilalampasan ng pagkakaisa. Dito, ang ligaya ay naawit, ang pag-ibig ay sinasayaw, at ang katotohanan ay nagbubanyag sa bawat ikot ng panahon. Hayaan ninyong kayo ay dalhin sa aming kwento, damhin ang tibok ng puso ng aming bayan. Mga kaibigan, buksan ang inyong puso, ang ilawon ay handa na ipakita ang ganda nito.
sa ating mga bangka. At huwag mong nagulat ang pagtakbo. Kapag ingatan mo ang kalikasan ng ingatan ng mundo, ang dagat ay nagbibigay buhay. Kaya kailangan natin ito sa ilalim ng sila. Sa kanilang pamayanan, ang bawat isa ay may tungkulin. Ngunit, higit sa lahat, pinahahalagahan nila ang pagkakaisa. Isang pagkakaisa ang alagaan ang sarili nilang kultura at ramdamin ang bawat hakbang ng kanilang mga paa. Dahil para sa kanila, ang tradisyon ay hindi lamang isang pamanang alaala. Ay! Lang! Narinig niyo po ba yun? Natugtugan ang ating mga ninyo. Mga kabayan, halina at magdiwang namin ang pitana ng mga dasal. Halina nyo at magsayaw! Hindi lang yun! Pinasok na malaki dayuhan ng ating mga bahura! Wala na tayong kinabukasan! Tay, ano nangyari? Paano na po ang ating bangka? Paano na ang dagat na tahanan natin? Anak, hindi lang katamitan natin ang nilakaw ng kanilang mga armas. Ang dagat na bumubuhay sa atin, kunti-kunti na pinapatay dahil sa kanilang kasakiman. Lisanin natin ang ilawon. Mananatili tayo dito, mamamatay ang dahil ninyo at ang ating mga pamilya. Kaya pag-isamin na natin ang ilawon. Huwag natin kalimutan na lang at iikaw sa limot ang tugong sa kanilawan. Dahil nandito wala po isang kabuntuhan at anumang sa ito. Dahil sa lupit ng kahirapan at marahas na pagkasira ng kanilang mga pagbayan sa dagat, ang anak ng dagat ay napilitang nasa. Ang ilawag na dating kanlungan ng kapayapaan ay naging saksi sa kanilang sapilitang pagkas. Iniwan nila ang kanilang pampang bitbit ang sugat sa hangin patungo sa kabalaan. Hindi na kayang dalhin ang kanilang
Tandaan mo pa ba? Inukit kong puso sa puno ng dahab at hinalay kong gumamela. Pagkahawak kamay sa dalaw, basikan, malayang tulad ng mga ibon, ang gunita ng ating kahapon. Ang mga puno ng halaman ay kabiyak ng ating gunita. Sa paglipas ng panahon, bakit kailangan din lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, ay babalik ba ang kahapon? Yung pagkain ng ulit, at tulad ko rin ang iyong pananabik. Makita ang dating kanlungan, tahanan ng ating tuwa at pangarap, ngayon ay naglaro na. Saan hahanapin ba? Lumilipas ang panahon, ay kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ba ang kahapon? Lumilipas ang panahon, ay kabiyak ng ating gunita. Ang mga puno't halaman, bakit kailangan lumisan? Panapanahon ng pagkakataon, may babalik ka ang kahapon. Tay, bakit wala po kami ng dagat? Bakit puro simento at bato? Tay, saan na tayo matutulog? Paano na tayo makakakain nito? Ito ang lungsod tala. Dito tayo kilala, ay dito tayo hindi kilala. Sinubukan ko maganap ng trabaho, ngunit ang tingin sa akin ay marumi daw ako. Masama ang amoy ko at hindi ako marunong makasama. Wala ng pag-asa. Sinabilan nito, wala raw akong buwang para sa ating mundo. Ako, huwag kang mawawala ng pag-asa ng atin. Ang ating lakas ay ang ating pagkakasa. At huwag makalimutan ang itigil sa atin ang ating mga Ay! Ano ba yan? Makalat-kalat! Lumakais na rin! Tay, namimiss ko na ang tunog ng mga alon. Kailan ba tayo uwi? Dito, kahit magkakasama tayo, pakiramdam ko, isa pa rin ako. Pakiramdam ko parang may kulang pa rin sa akin. Tay, gusto ko na umuwi. Paano natin i-restore yung sarili natin kultura kung pati ang pagkukunan natin ay pinagbabawal na rin?
malayong karagatan, ang mga anak ng dagat ay napadpad sa isang konkreto. Dito ang kanilang tradisyon ay unti-unti nilamon ng modernong mundo at ang kanilang pagkakakilanlan ay pilit na binubura ng diskriminasyon at kahirapan. Galing kayo sa sulok o sa tawi-tawi. Wala pa ba kayo sa labot? Galing kami sa sulog. Ilisan namin ang aming dalampasigan dahil sa ulog. Sa sulok. Pareho pala tayo. Marami na tayo mga pinalayas ng gulo doon. Pero lisanin niyo man ang tumpang niyo, hindi niyo pa rin matatakasan ng paguluhan dito sa lungsod. Sa lugar na ito, kung hindi kayo marunong diskarte, hindi kayo makakaano. Sinubukan kong magbenta ang aming mga palumuti at kabibes at perlas. Mga gawang kamay namin para sa aming bangka. Pero pinagtatabuyan lang ako. Sabi nila, walang kwenta, istorbo lang ako sa bangketa. Ano pa bang diskarte ang hinahanap nyo rito? Ano pa bang diskarte ang hinahanap nyo rito? Diskarte? Ganitong diskarte. Ang diskarte kapalit ay barya kung ayaw nilang bilhin ang sining na gawa sa kamay ng mga katyaw. Pwes, parasahin mo silang makinig sa ating nakasanayan. Alam mo, ang mga taong yan, wala silang pakialam kung saan tayo galing o kung anong kwento natin. Para sa kanila, basura at tinitago tayo sa mundo nila. Isang grupo ng mga pulubi na nagsabi sa dinadaanan nila. Kaya kung makakawa ka, wala mangyayari sa'yo. Ganong diskarte. Ngunit, para yatang mga kainin tulad ang ginagawa niyo sa pangmamakahawa. Ay basta, ganun din ako nung una. Nabag sa akin ng mamalimos. Ngunit wala ko nang magagawa pa. Ang tiktidad na mayroon ka, talagang masusubok. Isipin mo ang anak mo, nakal. Hindi mo mapapakain ng palaking kabibe, ang kwentong dagat, ang pamilya mo kung gutom na kayo. Wala kwenta ang ganda ang gawa natin kung mamamatay na kayo sa gutom. Mamalimos? Eh, nangarap ba ako kapakain sa atin? Hindi nila piniling magpaawa. Pinili nila mabuhay. Dahil para sa pamilya, gagawin mo ang lahat. Kagaya lang, ang pansamantalang ibaba ang sarili nilang dalang. Dahil upang maigtas ang pamilya, walang ibang makakapitan. Anak, hindi ba tiniguro sa atin ang ating mga nununa ang dagat ang nagbibigay sa atin at tayo rin hindi ng may daman? Bakit parang may pinagpapalit mo ang ating yaman sa limos lamang? Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang kayong magutom? Mas pipiliin ko bang mamatay tayo sa gutom kaysa mabuhay? Sa gitna ng pagkasilang at bigat ang kanilang nararamdaman. Biglang pumasok sa isipan ni Tara ang nakita nilang bata na Jawa na hindi lungkot para kundi nagbahagi ng kung anong meron siya. At sa simpleng alang-alang yun, unti-unting bumalik ang liwanag na akala niya'y wala.
nararamdaman mo ay mawawala kung may ibabahagi ka. Tama si Kathleen. Tama ang batang iyon. Kung tunay didiskarte, ay huwag ikahiya kung sino tayo. Sandali yun, hindi na sila namamanisa. Hindi sila maging kilawad na. Nalaman nila ang pag-alay na kung anong biyaya ng iyong pinagmulan ay mas malaman kaysa sa paghingi. Kaya sa halip na yuko, tumayo silang tubig. At gamit ng galaw, natutunan nila sa pampang, pinatunayan nila sa lahat, hindi sa salita, kundi sa bawat tinday na ang dugong ilawat ay sigurado ang maaaring pinalaya sila sa kanilang pampang. Maaaring nilakad nila ang kasadang puno ng hirap at pagpupuska. Ngunit walang pagsuko, walang tsak, walang takot ang pagpapalis sa dugong dumadali sa kanila. Sila ang sama nila. Sila ay bahagi ng dagat at gaya ng dagat na kahit anong bagyo ang dumaan ay hindi sila matigilan. Okay, ito dito lahat. Pwede po Okay. Makinig kayo ha sa comment. Makinig kayo. Bago yan, may nawawalan daw na wallet sa kabilang room. Kasi yung mga bag nilabas doon. Baka daw may nakikita kayo ng puting wallet. Meron ba? Ako, puro ba yung wallet? Okay lang yan, ma'am. Okay, ito. Congratulations, Team Ilawos. Ito ang mga masasabi ko. Complete with props. Very good. Napakaganda ng mga props mo. So, pinaghirapan. Sa lahat ng nakakita ko na nag-present ngayon, kayo yung may pinakamagandang mga props. No? Congratulations. And also, listen, the members of the group are very talented. Why? Because may combination of dancing and music na makikita, hindi nakita sa iba. May talent kayo sa pagkanta at sa pagsayaw. Naipamamalas din ninyo ang natatanging kultura ng mga taga-Ilawod. Pinakita nyo yung iba't ibang kultura. No. Uy! Hindi ko na po pala tapos. Wait na. Gusto niyo pa ba marinig? Aba, ma'am. Napapakita rin na may pagkakaisa at pagtutulungan ng grupo. Very good. Then, may magandang mensahe ang ipinaabot ng inyong bawat eksena. Ito ay ang pagsusumikap ng mga badyaw sa kapakanan ng kanilang pamilya. Katulad ng paglilimos, pinapasok. O, ito lang ang need to improve. Number 1. Ang mga eksena ay hindi kabisado. Ang ilan ay nagbabasa ng cellphone. Bawal yun sa mga palabas. Ha? Next time. Dapat kung hindi nyo kabisado, mag-ad-lib. Lalo na yung mag-anak. No, yun ang nag-house nito. Then, mayroon din
Ikaw ba yun? Para pumasok ka doon kanina. At ano po, dalawa Baka yung lalaki. Tapos si Miguel po. Oo, Miguel ha. Pag nagkano kayo, parang nandito yung audience, half lang yung ano nyo. Pero sa kabuuan, napakaganda ng inyong ginawa. Lalo na yung mga ayos na yung mga buhok. I'm very happy. Ay, mga boys, tumino. No?